Hi guys! So, hello guys! How are you? So, gusto ko lang i-share yung mga bagay na kailangan mo bago ka mag-decide. I mean, para makatulong sa pagde-decide mo sa pagpunta mo dito sa Canada. So, ano na ako dito? Siguro magsa 7 years na ata ako dito. And kung di nyo pa alam, ako, via spousal sponsorship ako dito. So, kung iisip nyo na hindi ako naghirap papunta dito, naghirap ako kasi ako nag-asikaso ng sarili kong papel. Which is, syempre, hindi ko naman yun, mahirap din kasi hindi mo alam yung mga kung tama ba yung ginagawa mo, wala kang guide. Puro lang basa-basa ka lang ng mga comments, basa-basa ka lang ng mga experience ng iba. So ngayon, kaya naisip kong mag-vlog ng about sa mga pagpunta dito, kung paano makapunta dito sa Canada. Kasi nakikita ko yung mga nauuso na pumunta dito, tapos ang daming nagkaka-argue, ang daming nangyayari, ang daming umuuwi, ang daming pumupunta, alam mo yun. So gusto ko lang i-share yung mga bagay na totoong kailangan mo bago ka mag-decide na magpunta dito. Kasi baka mabigla ka, tapos dahil may nakita kang okay naman pala sila doon, so ginaya mo kahit hindi ka ready, yung mga ganun. So gusto kong makidagdag sa problema nyo, ganun. Gusto kong mag-share para sa point of view ko as resident na dito sa Canada. Kasi para makatulong sa pagdedesisyon nyo. Diba? Kung gusto nyo ba talaga or na-hype lang kayong pumunta kasi si Kumare nandito na, yung mga ganun. For today's video is nais kong mag-share ng mga totoong kailangan nyo bago kayo pumunta dito. Ano ba yung mga kailangan? So kung sa mga, syempre pera, pangunahin dyan. Pera. Kung pupunta kayo dito na as in individual, like wala kayong kilala, wala kayong kaibigan, walang kamag-anak, pera talaga yon. Tapos kunwari is gusto nyo dalhin yung anak nyo, ganon. So pera, knowledge sa mga dapat nyong gawin, sa anong pathway ba ang dapat nyong tahakin, mga research, mga dapat inaalam nyo gaano kalaki yung cost of living ng gusto nyong lugar na puntahan. Depende kasi yan sa lugar. Kagaya ng, siguro masasabi ko na based on mga nakikita ko sa ngayon, yung pinaka mataas na cost of living is yung lugar ng Vancouver at Toronto. Kasi talagang mahal doon. Kasi yung snow, halos wala doon, halos ulan, ganun. So parang wala silang, hindi kagaya dito sa Alberta, which is Edmonton. Ay, grabe, parang dito nakatira si Santa Claus pagka winter. Parang ganun. Puting-puti. Ganun siya. So, kaya dito medyo masasabi kong mura na rin yung cost of living kumpara sa Toronto at sa Vancouver. Kasi naranasan ko na rin magpunta sa Toronto, talagang mahal talaga. Mahal siya. Mahal ang bilihin, mahal mag-hotel. Kasi dalawa yung tax siguro, or basta mas mataas doon. So yung mga nakikita kong pathway na mga ibang nababasa ko
is dun sila nagpupunta. Bakit? Kasi ang isa sa example ng pathway na pinakamabilis na makapunta dito is yung student pathway. Yung student pathway kasi dahil kaya mabilis dahil ikaw magbabayad ng sarili mo, like mag-enroll ka sa school dito, titira ka dito, ganon, so magbabayad ka sa Canada kumbaga. Kaya kailangan ng pera. So, yung mga nakikita ko, nagpupunta ng Toronto, doon nag-e-enroll kasi mura ang tuition. Mura ang tuition, pero ang hindi nila alam, mahal ang cost of living. Tapos, ano pa ba mga kailangan dito? Kung sasabihin mo naman yung mga, experience. Syempre, mga working experience mo. Yan, magagamit mo yan. Sa ibang paraan. Magagamit mo siguro yung tibay ng loob mo sa lakas ng loob, yung mga ganon sa first day of work, mga ganon. Pero, importante dito yung kaya mong magsakripisyo. Kaya mong lumunok ng pride, yan, kailangan mo yan. Yung kaya mong ma-feel bad, yung kaya mong tumanggap ng pagiging mababang nila lang, kumbaga. Kasi yung kung maganda yung buhay mo dyan sa Pilipinas, guys, sinasabi ko na sa inyo, kung maganda yung work mo dyan, mga ganun. Dito, pwedeng hindi mo yun magamit dito. Like, kunwari IT ka sa Pilipinas, dito crew ka, or something na connected sa IT pero kasama yung pagtitimpla mo ng kape, yung mga ganun. Basta, yung mga pagparamdam sa'yo na, ako pala pinakamaliit dito, mga ganun. So, yung matataas yung tingin sa sarili talaga dito, minsan yun yung nakakapang-depress sa ibang tao, yun yung nade-depress sila, kaya parang hindi nila kaya kasi lumabas sila sa comfort zone nila. Yun ang totoong, or yun ang tunay na nangyayari. Kung bakit umuwi sila minsan, hindi nila kayang lumunok. Or minsan naman dahil nga kumbaga nag-iisa sila dito. Minsan guys, nakakalungkot dito lalo na pag winter. Nakaka-depress dito. Lalo ka malulungkot kasi tag dito, parang nakakadagdag ng bigat yung weather. Ganon. Kaya pag ang summer dito, nakakatuwa. Masaya yung gagawin mo ng paraan para sumaya ka. Totoo yung parang masaya, yung parang kompleto. Lahat naman ng kailangan mo nandito pero malungkot ka, ganon. Meron dito nun. Nangyayari sa amin. Pero ngayon, kasi dahil marami na kami, malawak na yung pamilya ko, malawak na, pwede na naming, nasa iyo na kung gusto mo maging masaya. Parang ganon. So, ano ba bang mga kailangan mo? Suporta. Yan, suporta. Kunwari, kung may mga kaibigan kayo dito, ang swerte nga ng mga may kaibigan, may pamilya, may mga, yung mga mapupuntahan mo kasi, kunwari, yung papayag na tutulungan kayo sa hirap ng buhay minsan, sa dami ng bills, kahit sabi mong well off kunwari dito nabibili nila yung gusto nila pero ang daming bills. Tapos ang mahirap doon yung magsusuporta ka pa na kunwari susuportahan mo yung kaibigan mo. Yun yung yung medyo mabigat doon. Kunwari yung kapatid mo ganyan, tapos isa lang yung nagtatrabaho kagaya ko. Kung meron kang kamag-anak na gano'n, na willing full support sa inyo, napakaswerte nyo talaga guys. Napaka-bless. Kasi dito, kanya-kanya dito. Kanya-kanya. Depende na lang kung yung family mo talagang, alam mo yun, sige, support, tulungan hanggang tumaas. Ganun, di ba? Ganun ang family ko.
which is talagang thankful ako. Ako kasi wala akong work. So, yung husband ko, napakabait talaga ng husband ko. Talagang support siya sa amin, support sa family ko. Napaka-thankful kay Lord talaga na binigyan ako ng asawa na ganun kabait talaga. Sa totoo lang. Kasi may mga, syempre may mga asawa na syempre, oh, ba't ko naman susuportan yung kapatid mo? May sariling buhay yan. Dapat sila lang yan, diba? Plano nyo yan eh. Yung mga ganun. So, hindi siya ganun. Talagang nai-stress siya pagka nai-stress yung asawa ko pag alam mo may problema ako na alam ko namang mahirap kong solusyonan, tapos yung asawa ko yung nilalagay ko sa alangan, pero hindi naman siya nagrereklamo, pero alam kong mahirap eh, pero ginagawa niya ng paraan. Napakabait na asawa ko, promise. Promise, syempre meron mga asawa na may ugali din talaga, pero like part yun ng pagkatao nila. So yun, para sa akin yun yung mga kailangan mo: money, knowledge, support, yan, at tibay ng loob. Yan talaga yung mga kailangan mo. Kailangan aralin mo lahat bago ka timbangin mo kung ano yung mga talagang yung kaya mo. Para hindi yung sunggab ka ng sunggab kasi na-hype ka. Uso kasi ganun. Or kasi ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Yung mga ganung bagay na magpupush sa'yo na umalis na lang. Anuhin mo muna. Based on your timbangin mo muna yung sitwasyon. Yung sitwasyon nyo, sige sabihin na natin. Kunwari meron kayong 10 million, gano'n. 10 million sa Pinas, diba? Panimula para sa family mo, family of 4, family of 5, ganyan. Pero kung magsisettle kayo, kunwari, sa mga yung cost of living is mataas, parang mauubos siya agad, kaya mag-research kayo mabuti, ganyan. So, yan. Kung marami pa kayong tanong, or meron kayong tanong na gusto natin i-discuss dito, comment nyo lang, okay? So, bye!